makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon. Magandang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Hinahamon ni Atty. Harry Roque itong si Senator Risa Hontiveros na magkaroon umano ng isang debate, so friendly debate umano, mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa patungkol sa isyu dyan sa West Philippine Sea. Dahil tinawag ni Hontiveros na treason umano ang nangyaring gentleman agreement na sinasabi ni Atty. Harry Roque sa pagitan ni dating Pangulong Digong at ng China. Ngunit ginigiit ni Atty. Salvador Panelo na walang nangyari na gentleman agreement, kundi ito ay forma lamang na pag-uusap at ito rin ang gina-justify ni Atty. Harry Roque. At para kay Atty. Harry Roque, kung talagang alam ni Hontiveros ang kanyang sinasabi, magdebate at may banat pa itong si Atty. Harry Roque sa senadora na tinawag na walang alam. Nako po. Kami po, Senadora, ay umawit ng lupang hinirang. Ang mamatay na para sa bansang Pilipinas, hindi po para sa mga dayuhan. Ang mamatay na po para sa inang bayan, hindi po para sa mga bato-bato. At kinakailangan talaga pag-aralan bago ka dumakdak. Bukod pa dyan, kung treasonous itong sinasabi mo na di umano ay ginawa ni Presidente Duterte, ang nagsimula yan, yung dati mong Presidente Noynoy Aquino. 2013 pa, inanunsyo ni Secretary Gasmin na Yun pala papayag ang Chino kung ang delivery sa Sierra Madre ay tubig at pagkain, pero hindi sila pumapayag kung ito ay repair and construction materials. Kung treasonous yan, di dapat talagang ang unang malitis yung dati mong presidente. Kaya nga lang, namatay na. Pero sumalangit na po. Hirap magbanggit itong si Atty. Harry Roque. pwede pa rin litisin yung mga Secretary Gasmin kung talagang krimen yan. Ang problema nga, gross ignorance of the law ka naman. Mambabatas ka. Alam ko. Naku, yan ang hirap mga kababayan po natin kasi napansin din natin ito kay Hontiveros. Minsan basta makapagsalita na lang, lalo na pagdating dito sa mga Duterte, at mukhang hindi niya bini-verify ang kanyang mga binibitawang salita, mga kababayan. Kaya madalas nasusupalpal ito dahil sa kanyang sinasabi nga na walang alam at hindi umano ng pag-aralan ang kanyang mga binibitawang salita. At itong si Hontiveros, mga kababayan po natin, nag-file ito baka hindi nyo po alam, mga kababayan, nag-file po siya ng isang Senate resolution na umano'y dapat paimbestigahan itong si dating Pangulong Digong dahil sa gentleman agreement. Paano nila imbestigahan nga? Wala namang dokumento, undocumented ito, which is verbal na pag-uusap sa pagitan ng dalawang magkaibigan para hindi na tumaas ang tension sa West Philippine Sea. Which is kung ang mga Pilipino ang tatanungin, tama lang ang ginawa ni dating Pangulong Digong kasi unang-una, kaysa lagi pa magkakaroon ng tension kagaya ng ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos na imbis na makipag-usap, mas lalo pa umanong pinapainit. Linawin po natin, hindi po tayo pro-China at hindi po tayo pabor sa ginagawa ng China na panghaharas, which is nagigigil din po ako, mga kababayan po natin. Pero ayaw din po natin na magkaagulo o mas matindi pa ang tension dyan sa West Philippine Sea. Pero pabor po tayo sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, Australia, Japan at USA na multilateral military exercise, yung patawag dyan, o patrol exercise dyan sa West Philippine Sea para makita ng China na tayo ay suportado ng ibang bansa. Pero iwasan na lang yung gera. Which is yan din naman ang kagustuhan ng ating mga kababayan. Kasi pag nagkagulo, sino maghihirap? Hindi ka natin ma-resolve yung internal na issue po, lalo na po sa mga pangunahing bilihin, sasabak pa po tayo diyan sa gulo. Di po ba, mga kababayan? Hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador, pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon? Agoy, ang sakit po yan Gagawa ka ng batas pero hindi mo alam ang batas. Paano yon? Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Bago dumakdak, isipin mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan.
May mga ibang nagmamahal din kaya ayaw makita na mabaliwala ang buhay ng mga kasundaluhang Pilipino. Kung meron mang mamamatay, dapat yan ay pang-nasyonal na interes, hindi para sa baliwalang mga posturing. Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Pinagbabawal nga po yan sa larangan ng international law. Yan ay criminal aggression. Kami Yan na po mga kababayan po natin. Ako, kawawa naman itong si Ontiveros at mukhang natulala. Basta't ang lagi niya na lang sinasabi ay harapin na lang umano yung issue. Paano nga harapin? Hindi naman niya napag-aralan at mali-mali umano ang kanyang mga binibitawang salita ayon kay dating spokes Harry Roque. At ang sinabi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, na hamon niya na magdebate kung talagang magaling, matalino itong si Ontiveros. Kakasakaya itong si Ontiveros, mga kababayan po natin, na nagpapakita na siya umano ay matapang at wala umanong inaatrasan at hindi masisindak ng mga taga-suporta ni Kibuloy at ni dating Pangulong Digong. So yan po yung ating dapat pakaabangan siguro, mga kababayan, kung kakasa nga ba itong si Senator Risa Ontiveros o magharap na lang sila sa Senado sa isang Senate inquiry patungkol sa umunong issue ng gentleman agreement. Kaso pag humarap sila, mga kababayan natin, sa Senado, syempre agrabyado itong si Atty. Harry Roque. Bakit po? Kasi may power contempt itong si Senator Risa Ontiveros. At hindi siya pwede mag-question sa mga senador. Sila lang dapat questionin. So it's 100% unfair at wala magagawa dyan si Atty. Harry Roque. So dapat yung debate yung free, open. Siguro, for example, sa kapihan sa Senado o siguro ibang platform o ibang lugar siguro na walang power contempt itong senadora. Di po ba? So, yan muna yung ating update at comment na po, mga kababayan. Positibo, negatibo. Kahit sino dyan ang inyong kakampi. Sige, comment na po. Maraming salamat.